may tubig na siya. Pumapasok ang tubig. Katagalan po niyan, magle-level po yan. Kung gaano karami yung tubig dito, ganoon din yung karami yung tubig dito. Which is hindi maganda sa isang washing machine. Yan, tuturo sa inyo yung pinaka sira nito. Yan, hello mga kadiwan. Topic natin sa video ito ay yung tubig ng washing machine lumilipat sa mismong dryer. Yan, first thing first, bago tayo mag-trouble, ugaliin natin yung mismong switch natin hindi naka-drain. Tapos yung hose natin hindi siya nakasabit. Kasi dapat nito at yung gagamit kayo ng washing machine, lalo na yung may ganito, lalo na yung washing machine na mayroong drain, dapat ang hose niya is nakababa. Yan, kung sakaling may lumalabas sa tubig doon, ibig sabihin may problema. Okay, meron kasing washing machine na dapat iangat yung mismong hose kasi walang drain. Meron ng washing machine na may drain, kailangan nakalapag to. Okay, nakalapag yun. Pero kung ang washing machine nyo ay single, kagaya nito, single po siya, kahit kung sakaling may problema po yung drain plug niya, pwede nyong iangat yung hose, no problem po yun. Wala pong magiging issue yun. Pero sa ganitong dual, sa ganitong double na washing machine, magkakaroon ng malaking issue yun kasi possible masunog yung mismong motor niya dahil mahihirapan siyang umikot dahil sa tubig. Yan, kagaya po nito. Mapapansin nyo yung mismong selector niya nakaset dito. Alin sa dalawa nakaset dyan. Ang problem, pumapasok pa rin yung tubig. Ayun, may tubig oh. Ayan. Hindi natin ko makikita. Ayan oh. Ayan, may tubig na. Ayan, may tubig na siya. Ayan, may tubig na siya. Hindi na masyadong kita kasi ayan. Okay. May tubig na siya. Pumapasok ang tubig. Katagalan po niyan, magle-level po yan. Kung gaano karami yung tubig dito, ganoon din yung karami yung tubig dito. Which is hindi maganda sa isang washing machine. Yan, tuturo sa inyo yung pinaka sira nito. Lagi nyo agaliin pag double ganito po yung washing machine, double po siya, wag nyong iaangat yung mismong hose kapag gagamitin nyo kasi magkakaroon ng malaking problema. Okay, i-start na natin. Buksan yung likod. Yan, inopen na natin yung cover. Ito po yung cover nya. Ayan o, inopen na natin yung cover. Kung mapapansin nyo, ito po yung hose natin. Yan, ito yung hose natin. Ito yung dryer, ito yung washing machine. Kung mapapansin niyo, yung drain plug natin, naka-attach lang siya dito sa mismong washing machine. Ito siya oh. Yan. Ito yung washing, lalabas dito, may drain plug. Tinatawag ito. Yan, drain plug. Tapos yung dryer natin is naka-direct siya. Yan, wala siyang valve. Direct siya lumalabas dito sa hose. Ngayon, kung iaangat nyo yung hose at yung drain plug ng washing machine may problema, imbes na yung tubig dito lalabas, babalik po siya dito sa dryer. Okay? Once na napuno yung laman yan, possible mag-leak. Yan, pwedeng mabasa. Yan, katulad yan, makikita nyo. Yan. May mga kalawang-kalawang na yung motor. Ito, tignan nyo yung washing machine. Mas makinis yung washing machine kaysa dito sa mismong dryer. Yan, kasi ito yung issue talaga nito. Ginagamit nila to habang nagda-dryer. Ang problema, bakit daw ang hina ng ikot ng dryer? Yung problem pala is yung tubig nito lumilipat dito sa mismong dryer. Yan. Ano yung papalit natin yung parts? Yan, isa lang pwede maging cause ng ganito sira kung wala naman problema sa mismong mga cable, hindi naman ginalaw. Yan, original pa siya. Ang possible na problema nito, ito. Yan, tanggalin natin to. I-drain ko muna yung tubig. I-drain muna natin yung tubig kasi para mawala muna yung laman. Yan. Yan, para ma-drain. Yan, nawala na yung tubig dito. Ito naman. Okay, nakita nyo, wala kagad yung tubig. Yan, check natin.
Yan. May konting leak. Ito siya. Ayan, kung mapapansin nyo yun. Yan. Konti lang yung leak na yan, pero katagalan yan, habang tumatagal ng tumatagal, yung tubig neto, mapupuno, kaya niyang punuin to. Yan, kasi pag naglaba tayo matagal. Yan, minsan nakakadalawang ikot, yun yung magiging problema niya. Ayan. Okay, drain na natin. Yan, i-open na natin. Ito yung problema niya. Yan, wala na kayo iba tatanggalin. Ito, pihitin nyo lang to. Yan. Marami pa palang tubig na natira. Yan. Papalit natin dyan. Ito. Yan, isang buong to. Yan. Kasi katagalan, tumitigas to. Ayan. Kung hindi sobrang tigas, sobrang lambot, hindi niya na kaya i-hold yung tubig. Yan. Dito nakatama yan. Papalitan natin to ng isang buo. Yan. Itong goma na to. Yan. Ang pagtanggal nito, gagalitin nyo lang. Yan. Angatin nyo lang to. Yan. Okay. Ito yung target natin na palitan. Yan. Kasi pag niremedyohan nyo to, normal yan, hindi tumatagal talaga. Hindi siya tumatagal. Kaya dapat palitan na to. Yan. Ito yung mga nakuha natin. Ito. Pag nagpalit kayo nito, hindi nyo kailangan totally 100% kopyang-kopya yung mismong bibili nyo. Ang iintindihin nyo dyan is itong mismong leg nya. Yan, tignan nyo kung same sila ng size. Ayan, makikita nyo. Tignan nyo kung same sila ng size. Tapos yung ilalim. Okay, tignan nyo kung same size. Yan, ganun na rin itong isang klase. Yan, tignan nyo siya. Tignan nyo siya. Kaya wag nyo intindihin kung ano itsura niya. Basta, ang importante, kabilog. Yan, kabilog siya. Yan, kabilog siya neto. Tsaka neto. Okay? Yan, sa tingin ko ganito gagamitin ko. Yan, ito yung gagamitin ko kasi parang mas okay siya. Check natin. Okay. Yan, titignan natin alin sa dalawa yung pinakamaganda mag-lock. Pero yung ganito itsura, maganda mag-lock to, maganda mag-seal to pagdating sa pagsisil ng drain plug. Check natin. Pag kumasya to, ito na ilalagay natin. Pwede siya ikabit, kaya lang medyo maluwag. Try natin tong isa. Yan. Mas sakto to. Yan, wala siyang kalog. Ito kasi medyo may kalog yung mismong lagayan. Ito sakto siya. Plug and play. Masikip yung mismong, ito yung lock niya. Masikip ito. Yan, kasi ang purpose nito kaya dapat masikip kasi once na hinila siya, sasama tong mismong goma. Ayan, yung iba kasi pag sobrang luwag nito dito sa goma, once na nag-drain kayo, may lalabas naman na tubig. Ang problem, sobrang hina. Ayan, sobrang tagal mag-drain ng tubig. Kaya dapat ito at yung mismong lock sa loob mahigpit. Yon. Okay na. Salpak na natin. Yan, ganun siya. Tapos titignan nyo rin pala kung may dumi. Yan, minsan kasi may pardible, kung ano man dumi dyan, or tela. Yan, check nyo yan. Yung palibot na yan. Tapos kung okay naman, ibalik nyo na. Yan, okay. Sasalina na natin ng tubig. Okay, may tubig na siya. Check natin kung may pumapasok ng tubig. Ayan, wala na siya. Ito i-adjust natin once na ang problem natin hindi pa rin na-solve. Yan, kasi bago na yung drain plug natin. Next na gagawin natin doon, yung spring. Baka masyado ng pisat.
Yan, ito kasi yung spring nito is good condition pa dahil stainless. Stainless siya. Yan, next naman gagawin natin ito. Yan. Ito yung adjust natin kung sakali. Baka yung tension niya, baka sobrang higpit. Yan, baka sobrang higpit. Lalabas din yung tubig. Kaya lang dapat yan, loose siya dapat. Yan, pag pinihit natin yung drain, makikita nyo, drain. Yan, kapag pinihit natin yung drain, dapat ito loose yan. Ito yung soft, ito yung normal, ito yung drain. Yan, makikita nyo drain. Yan, kapag ang drain nyo is mahina yung labas, mahina lumabas yung tubig, i-adjust nyo to. Kasi loose pa naman to, loose. Yan, i-adjust pa rin natin. I-adjust pa natin to ng isa. Isasagad natin sa pinakadulo. Kasi mahina lumabas yung tubig. Okay. Yan na siya. Yan, kailan loose pa rin. Yan, kailan loose. Kailangan loose siya. Yan, loose. Drain. Lagyan natin. Yan, malakas lumabas yung tubig. Okay, pag in-off natin, tingnan natin mawala yung laman. Okay. Ito na siya. Yan, kung mapapansin nyo, wala na yung tubig na lumalabas. Ngayon, okay na yan. Okay na yung ganyang biswin. Nasolusyon na natin yung problema ng ating washing machine. Okay na po siya. Yan. Pag naglalabo po tayo, wag natin iaangat. Yan. Kasi indikasyon po yun na may problema yung ating washing machine. Kaya pag naglaba tayo, dapat laging nakababa yung mismong hose. Yan. Ito lang po yung problema. Yan. Ang tawag po dito is drain plug. Kung bibili nyo to sa mga normal na shop, nagkakahalaga to ng 180 to 220. Yan, depende po sa nagbebenta. Yan, pero sa wholesale, yan, sa mga wholesale sa Raon, marami po nito. Yan, sobrang mura. Sobrang mura niya po. Nasa mga 100 each. 100 lang po siya sa wholesale. Pero hindi naman kayo bibili ng wholesale. Kaya, okay na po yung price. Yan, okay na po yung price na 180 hanggang 220. Yan, okay? Sana sa simpleng tips na yung tubig lumilipat sa mismong dryer, na may natutunan po tayo. Maraming salamat po. Meron ba kayong mga tanong o suggestion? Sasagutin natin yan sa mga susunod na video. Huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe.